Hello, Capricorn. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading para sa sign na Capricorn. Ito ay para sa buwan ng Agosto. Uy, ang bilis. Kunin nyo lang po ang nakarelate kayo. Tapan nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaari nga mensahe sa susunod na buwan nang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito bukod sa algorithm, syempre. Pero may reason merong energetic pull kung bakit ito yung kinlik nyo. Okay, Eight of Cups, core energy ni Capricorn. Maganda kasi knowing your worth, staying for the right reasons, pwedeng pursuing something na you feel is right for you, exploring a path na may be unknown, pero there's that inner confidence na parang ating ko, ito yung magdadala sa akin ng kapayapaan, ito yung magdadala sa akin patungo sa isang bagay na makikilala ko or mararamdaman ko yung peace of mind na hinahanap ko. Maganda kasi fulfillment to patungo towards emotional fulfillment and emotional joy. Ganyan. Maganda. At ang Six of Wands, ang ganda din. Ang ganda ng card ni Capricorn ngayon na success. You are parang riding that that horse, mabilis ang pag-usad patungo sa success, patungo sa isang bagay na gusto mo at parang mag-a-align ang lahat. Parang everything will fall finally into the right place. Yan ang Six of Wands. Success si Capricorn. So there's something na pwedeng nung una, yung core energy mo para mabagal lang ang pagtakbo pero mukhang magiging mabilis ang mga pangyayari patungo dyan sa isang bagay na magdadala sa iyo ng tagumpay. At talaga namang makakamit mo ang tagumpay na yon. Umpisang-umpisa ng reading mo, August, tagumpay ang enerhiya na dala kay Capricorn. So, kung meron kang iniisip ngayon na i-let go, merong isang bagay pa na attach ka, pwedeng trabaho, relasyon, pag-aari, o mga tao sa paligid mo na gusto mo nang piliin ang sarili mo at iwan ito, gawin mo na ngayon at mukhang gagawin mo naman kasi patungo ka nga doon sa sarili mo yung pipiliin mo patungo ka doon sa tagumpay at ina-affirm ng first card mo pa lang nga yan na ikaw ay patungo sa tagumpay. Pipiliin mo yung sarili mo, pipiliin mo yung path na align doon sa kagustuhan mo na emotional fulfillment. Tatabi muna natin dyan. Alam mo, etong energy kasi ng Eight of Cups, this is the time na energy yan, card yan, ng enerhiya na dala ay sure ka dun sa gusto mo, alam mo kung kailan aalis, alam mo kung kailan magsistay. So, pwedeng, sa ngayon, ikaw ay parang, kung dati, 40% should I stay or should I go? Pero this August, mukhang 90% I think I should go. I think I should explore that path. I should take action sa isang bagay na alam ko at confident ako na magdadala sa akin ng kaligayahan. Pwedeng pursuing your passion, pwedeng exploring more of the nature, pwedeng magpahinga, sabbatical, ganyan, at magpupunta sa nature trip, magta-travel, kasi Empress, this is an energy of abundance. Maaaring iba sa inyo, pipiliin na this August na pumunta doon sa isang bagay, parang kumbaga gagawin mo na yung passion mo, gagawin mo na yung passion project mo, isa sa katuparan mo na yun. At magdudulot ito ng abundance. Actually, hindi lang siya abundance in terms of kaperahan. Pwede kasing wealth, it comes in yung family, it comes with building your own family, creating yung give birth to that hindi lang baby, kundi project, passion project. At maganda na nandito ang King of Swords kasi this is mastery, intellectual mastery. Alam mo na kung anong gagawin mo. Malinaw, parang meron mang uncertainty, may part man na uncertain, like yung moon, how it represents mystery. Marami mang mysterious para sa'yo, pero there's that inner knowing, inner wisdom, and inner sense of basta inner sense of knowing na the stars are guiding me towards the right path. So, there's that big sword na cutting through that mystery na alam mo sa sarili mo na ito ang bagay na magdadala sa akin ng abundance. Or kung hindi mo man alam na itong bagay na ito magdadala ng abundance,
alam mo sa puso mo na manalo matalo, panalo pa rin ako. Ano yun, manalo matalo man ang outcome, ginawa ko yung best ko. Matagal mo nang pinaplano. Enerhiya ito ng pagpaplano, matagal na. You are going or you are choosing yung reason, parang logic ang gagamitin mo para isolve yung mga bagay na matagal ka nang may dilema. At alam mo yun, parang you're after financial stability or stability in general sa life mo kung hindi man financial stability. Yung iba naman sa inyo, pwedeng enerhiya ito ng isang older figure na matalino. Pwedeng ano siya, investor, ganyan. Example lang to, pwedeng investor na nakita niya yung potential mo at siya mag-o-offer sa'yo ng isang bagay na magdadala sa'yo ng success or abundance. There will be an offer from somebody. And sa ngayon, hindi ko nakikita na ano to na love situation. Pwede din na ganun, pero mas malakas yung pakiramdam ko na this is an offer from somebody who sees you. Parang finally, Capricorn is seen. I see you. Kumbaga, I see you. Gusto kitang bigyan ng oportunidad. Uy, ikaw to, devil. I mean, don't take it literally na masama ang ugali o kaya naman ay mababalot ng ano. Pero, pwede din natin siyang tingnan na temptasyon. Pwedeng ikaw ay malulure into something, so hinay-hinay ka lang. Pwedeng mapunta sa ulo ang success. Pwede din naman na parang maging walda sa pera dahil overflowing yung pera. Parang makakahawa ka ng malaking halaga na hindi mo pa nahawakan dati. At dahil doon, yung pera na yun, parang ubus biyaya, binibigay mo kung kani-kanino at medyo hindi na tayo nag-temper down when it comes to spending yung pera na yun, no? Pwedeng ganyan yung devil na yan. That is a contract. Pero Capricorn yan yung structure, sorry sa ingay na yan, may structure, parang meron kang parang by the book na alam mo na kung paano yung formula ng success, gagawin mo yon with all your power. Hangman. Pwedeng yung iba sa inyo nag-aantay pa ng visa. Pwedeng ito ay inoferan kayo ng overseas work or merong magdarating na offer na overseas work at merong konting paghihintay. Ready ka na sumakses, kumbaga. Pero may konting paghihintay at you're waiting for your ships to come. Pwedeng hinihintay mo pa yung visa nga o pwede din naman na hinihintay mo yung big break mo. Parang ganon. Yung iba sa inyo pwedeng wala pang offer pero hinihintay mo yung big break mo. So, ripe ka na para offeran. Yung iba sa inyo kasi wala pang offer. August parang darating yung offer. Pero you are ripe and ready para ma-receive na yung successful path forward. And handa ka na para doon sa emotional fulfillment na matagal nang gustong ibigay ni universe sa'yo. At maaaring may paghihintay man o parang in limbo pa sa ngayon, hindi pa sure ang mga bagay-bagay, you are at peace. Alam mo na you are exactly where to be. Alam mo, so far, yung Capricorn, ikaw Capricorn na may pinakamagandang reading. Wheel of Fortune, luck. Feeling ko itong offer na ito or yung success na yan, yung path na yan yung hindi mo inaasahan na tatahakin mo. Pwede kasi na meron kang side hustle na hindi for fun lang, hobby lang. Tapos, somebody will see you yung talent mo and then o-offeran ka. Pwedeng ganon. Pero pwede din naman na parang meron kang on the sidelines na ginagawa. Hindi mo masyadong pinagtutuunan ng pansin at hindi mo akalain na ikaw mag-quit ka ng job mo pursuing that. Hindi ko alam kung biglang magkakaroon ka ng 1 million followers, I don't know, biglang mag-blow up yung ano mo, meron kang viral na post, and then suddenly may iba ka ng career. Pwedeng ganun yan. Kasi Wheel of Fortune to, this is luck and this is destiny. Pwedeng may play ang universe, parang in the greater scheme of things, may ginagawa, may niluluto ang Diyos para sa'yo. Hindi mo inaasahan, pero it will bring you good luck. Something good luck. Good luck ang mangyayari, ang padating. And it has something to do with finances. Kung hindi finances, health, pwede din naman na trabaho, career-related. Parang may shift, may sudden shift, which is a positive shift. Ooh, two of wands. Ang ganda. Feeling ko talaga may mag-o-offer sa'yo, Capricorn. Somebody who's intellectual being,
Matalino siya, pwedeng older than you, um, very reasonable logic, he can see talent, he can see through bullshit, ganyan. And there's something this person will see in you. And siya ang mag-offer sa'yo. And two of wands, it's a choice eh. Kasi two of wands eh. Parang looking towards the future. Parang, parang this is an offer I can't resist. Pero, is it really worth it? Darating ka doon sa posisyon na parang iisipin mo, worth it ba talaga to? Ipupurso ko ba siya? Parang ito na siguro yung break ko. Pero yung iba sa inyo, hindi makikita na break mo yun. Breakthrough moment siya. Parang makikita niya na lang parang, hala, kaya ko ba to? Hala, deserve ba ako? Yung ganyan. So, meron pang pag-iisip. Tingnan mo, hawak niya dalawang wands and nakatingin siya sa malayo. Parang, go ko na ba to? Ganon. There's a bright idea out there na you are deserving to receive, pero for some reason, pag-iisipan mo pa siya, ika-Capricorn mo pa siya kasi parang gusto mo slow and steady, dahan-dahan lang, huwag padalos-dalos at naniniwala ka na hard work ay kailangan. Parang siguro part of you or yung iba sa inyo iisipin na hindi ko naman pinaghirapan to, parang bakit binibigay sa akin to? There is luck. The universe sees you. So, i-reward ka ni universe through all your hard work throughout the years. And this is the right moment that would come. Parang ano ka pa eh, siguro may konting takot na parang, hala, go ko na ba to? Parang, goods ba to? Yung mga ganun na tanong. Pwedeng ganun yung iisipin ni Capricorn. So, parang, oh, this is nice. Kung halimbawa dumating man tong offer na to at abundance nga ang ibigay sa'yo, ingat ka na huwag kalimutan na mag-give back. Ingat ka na magwaldas, na nasabi ko naman na kanina. At ito, perfect ending, Queen of Wands. I feel that you will step into your power and recognize or fully come to that version, transform into that version of yourself na talagang strong, independent woman ang peg. Parang affirmation to nung Capricorn, the devil, etong devil na to, Capricorn yan eh. Itong Queen of Wands, an energy of parang showing the world who you really are. Finally, you are out there and you are parang expressing that version of yourself na parang, I know what I want, this is what I deserve, this is what I really like to pursue. Yun nga, strong, independent woman. Kung lalaki ka, strong, independent man, hindi, alam mo yun, very connected ka doon sa creation, very connected ka doon sa creative self mo, very connected ka na doon sa, kumbaga, sa sacral chakra, which is the energy center, bandang puson, energy center na very powerful, pag balance yon, you are creative, you are putting your work out there, and you are confident and parang secure ka sa sarili mo. Yan yun. That which is ending your reading, which is very, very, very nice. Kasi, kumbaga, mabubuo na yung matagal mo ng pinaplano. Yung ba sa inyo pwede kasi na unti-unti nyo tong pinlano para sumakses. Pero, hindi pa dumadating yung tamang time. Pero, mukhang with the wheel of fortune here, mukhang ito na ang tamang time. Darating na ang tamang time this August. Ito na ang tamang time para i-pursue yung mga matagal mo nang i-pursue. At kung may offer na darating sa'yo, tanggapin mo siya kasi yun ang magdadala sa'yo ng abundance. And it will parang, kumbaga may mamamanifest ka. It's a manifesting time for you, Capricorn. So, go for it. And, okay lang na slow and steady lang. Hindi yung padalos-dalos. Kasi you run the risk of parang losing yourself eh. Parang makikarried away ka. Makikarried away, pero it's a good it's a overall good, lahat good. Kasi knowing your worth, finding your worth, traversing a path na towards emotional fulfillment, yan ang core energy mo and you will succeed. Kung meron kang iiwan na relasyon na hindi na healthy sa'yo, kung meron kang iiwan na trabaho na parang feeling mo wala ng growth, go for it kasi there's something good, better, o best pa nga that's out there
na padating sa'yo. Iwan ko yun doon. Ito ang oracle message. Anong message mo? Pasensya na sa mga ingay. Kuha tayo ng iba. Masyadong marami. Pasensya sa mga ingay sa paligid. Mahirap tsumempo ngayon kasi madilim, tag-ulan. So, ngayon na yung pinili ko na oras na mag-shoot. Uy! Ingat ka sa parang curiosity kills the cat eh. There's something that you would be curious about. Ingat ka where you stick your nose. So, maganda na may ma-discover ka na bago and use it to your advantage. Pero ingat ka din na meron kang matutuklasan ng mga bagay na hindi mo naman dapat pinapakailaman. Babasahin ko yung guidebook. Saan may guidebook? Where is the guidebook? Para kayo ay may sariling interpretasyon ng card na iyan. Curiosity. Ganda, di ba? Healthy curiosity is a good thing. It's what drives exploration and invention. The desire to expand your sphere of knowledge keeps you enthusiastic and engaged with the world. But when it comes to curiosity about other people's private lives, consider how much you really need to know. Yun nga yung sabi ko kanina. Don't seek out information that you wouldn't ask for face to face. Consider how much of your private self you're giving away to the overly curious and scale back if necessary. Protect your privacy. Choose carefully what you share in public. On the other hand, don't poke your nose into things that aren't your business. So, I think once the opportunity is given, grab it by the neck and accept it. Pero ano ka rin, parang tame down or parang check mo rin, maging mindful ka din sa mga bagay-bagay kasi maaaring ma-carried away ka nga. Katulad ng sinabi ko kanina. So, yun. Iwan ko na yun doon. Thank you for being here, Capricorn. Ang ganda ng reading mo. And sana makita kita ulit next time. Like, share, and subscribe lang po. Ako po si A and see you soon. Bye!